Ako si Elaine. Noong mga high school siguro ako, nagkaroon ng pwestong patahian ang lola Vita ko sa sentro ng bayan namin. Matagal din na alalay lang si lola sa ilang patahian sa ibang lugar bago siya nagkaroon ng sariling pwesto. Kwento sa akin ni Lola Vita, bata pa lang daw siya ay pangarap na niya talagang maging isang mananahi. Mahilig daw siya noon na gumuhit ng mga design sa notebook. Kaya naman nang makapagtapos siya ng high school, imbis na mag-aral sa college, mas pinili niya na magpaturo na lang ng pananahi doon sa isang kakilala niya na may patahian din. Pinag-igihan ni Lola hanggang sa na-master na nga niya ang pananahi. Hanggang sa nakilala siya sa amin na isang mananahi na laging pulido ang mga gawa at hindi nahuhuli sa deadline. Isang sakay lang mula sa bahay namin ang patahian ni Lola. Madalas kaming makitambay doon ng iba ko pang pinsan dahil malapit sa sentro. At kapag may okasyon o event sa plaza, kapag balak naming manood at aabutin ng hating gabi ang event, doon na kami sa patahian nakikitulog minsan. Kaso may problema. Alam naming haunted yung patahian na yon ni Lola. Kaya nga wala sa amin ang nakikitulog doon na walang ibang kasama. Isa sa mga nakakatakot na bagay doon sa patahian ni Lola ay ang magandang puting pangkasal na laging nakadisplay sa unahan ng shop namin. Laging agaw tingin yon sa mga dumaraan. Paano ba naman ay sobrang ganda niya talaga dahil sa dami ng makikintab na beads at design na nakalagay mula sa dibdib paibaba sa palda ng gown. Kahit nga ako noon ay nangarap na masuot yung gown na yon pagtanda ko. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi yun pinaparentahan ni Lola kahit na kanino. Lagi niyang sinasabi na display lang ang gown na yon. Isang beses gabi na, galing akong school. Para makatipid sa pamasahe ay madalas akong nakikisabay kay Lola sa service niyang tricycle na minamaneho ng Tito Ryan ko. Maagang nagsara noon si Lola. 7:00 pa lang. Sinarado na niya yung buong shop dahil may gagawin daw siya sa bahay. Habang naghihintay kay Tito, umalis muna si Lola. Bumili ng ulam sa karinderya. Ako ang naiwan sa loob. Uso pa noon yung pakikipag-text sa cellphone. Abala ako sa pakikipagsagutan sa mga kaklan ko na nag-aaya ng eyeball. Bigla akong nakarinig ng mahihinang yapak sa likuran. Paglingon ko, may babaeng naglalakad sa gitna ng patahian. Suot niya yung gown ni Lola na hindi pinaparentahan. May belo yung babae. May dala rin siyang bulaklak. Mabagal yung lakad niya na parang naglalakad siya papalapit sa altar ng simbahan. Pero umiiyak siya. Para akong kinuryente sa sobrang pagkagulat. Yun ang unang beses na nakakita ako ng multo sa buong buhay ko. Napatayo ako sa pagkakaupo. Natapon yung cellphone sa sahig. Pero hindi ko man lang napansin. Yung mata ko napakulang sa babaeng naglalakad. Tulala ako sa nakikita ko. Bumalik lang yung ulirat ko nung marinig ko yung tunog ng motor ni Tito sa labas. Tumakbo ako palabas at niyakap ko si Tito. Tinanong niya kung bakit takot na takot ako. Hindi ako umamin. Sinabi ko na lang na may ipis na gumapang sa paanan ko. Sinamahan niya ako sa loob. Pinagsabihan na malaki na raw ako, kaya hindi na dapat ako natatakot sa ipis. Nakabalik na sa display area yung gown. Parang walang nangyari. Nung makabalik si Lola, ay umuwi na kami. Ilang araw din akong hindi bumalik sa patahian ni Lola dahil sa takot. Ewan ko ba, hindi naman ako matatakotin. Pero syempre iba pa rin yung aktual mo siyang makikita. Napansin ata yon ni Lola, kaya minsan ay dumalaw siya sa bahay namin. Kunwari ay kukunin niya raw yung mga gustong ipakumpuni ni Mama na mga damit namin. Pero alam ko ang pakay niya talaga ay ako.
Linggo yun. Galing kami sa simbahan. Pag uwi namin, nasa loob na si Lola. Nanonood ng TV. Nagmano ako syempre. Nung maibigay na ni Mama yung mga damit na ipapaayos, tinawag niya ako. Nasa balkonahe kami. Hinihintay niya si Tito na may binili lang na feeds ng manok. Tinanong niya ako, bakit daw hindi na ako dumadalaw sa shop niya? Hindi ako makaimik. Baka pagtawanan lang ako ni Lola kapag sinabi ko na nakakita ako ng multo. Sa puntong yun nga, hindi ako sigurado kung multo ba talaga ang nakita ko o imagination ko lang ang lahat. Inulit ni Lola yung tanong. Umamin na ako. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Yung magandang babae, yung gown niya at hawak na bulaklak, pati na rin yung pag-iyak niya. Ang tanging sinabi sa akin ni Lola ay sasabihin niya raw sa akin kung bakit ko yun nakita kapag dinalaw ko siya sa patahian niya. Sumunod na araw, pagkagaling ko sa school, dumiretso ako kila Lola. Panay yung tapon ko ng tingin sa nakadisplay na gown. Nung makita ako ni Lola, sinabi niya na huwag raw akong matakot sa gown. Binigyan ako ni Lola ng tinapay at soft drinks bago siya nagkwento. Sabi sa akin ni Lola, tinahi niya raw yung gown na yon noong kakasimula pa lang niya sa ganitong larangan. Apprentice pa lang siya sa isang patahian noon. May customer daw na magbabayad ng malaking halaga para sa isang magandang gown na matatahi ni Lola. Kaya pinag-igihan ni Lola yung gawa doon sa gown. Halos ilang linggo rin siyang kinulang sa tulog para lang matapos yung ginagawa niya. Sa mismong araw nung kasal ng bride, si Lola raw mismo ang nagdala ng gown sa customer. Nagustuhan naman daw nito yung gawa niya, pero hindi na raw nakarating sa simbahan yung bride. Sa kotse pa lang papunta doon sa simbahan ay namatay yung bride dahil sa pagsalpok ng isang rumaragasang truck. Namatay daw kaagad yung bride, suot ang gown na tinahi ni Lola. Ilang araw ang lumipas, dumating yung dapat na groom ng bride sa shop na pinapasukan ni Lola. Dala nito yung gown noong bride. Himalang hindi man lang ito natastas o nasira dahil sa salpukan. Malinis pa rin ito at wala nang bakas ng dugo. Sabi ng groom, binabalik niya raw yung gown kay Lola dahil siya naman daw ang gumawa nito. Hindi na niya hiningi pa yung binayad niya. Matapos ngayon, ilang beses pang narentahan yung gown. Pero lahat ng rumirenta nito ay hindi na uuwi sa masasayang ending ang kasal. May ilang hindi natutuloy. May mga groom na umaayaw sa bride. At sabi ni Lola, ang pinakamalala raw ay nang mamatay sa bangungot yung huling bride na umarkila ng gown. Simula noon ay ginawa na lang display ni Lola yung gown na yon at hindi na pinarentahan. Sabi niya rin, alam niya raw na paminsan-minsan na nagpapakita yung totoong may-ari ng gown. Siguro ay pilit pa rin itong hinahanap ang daan papunta sa simbahan kung saan naghihintay ang groom niya. Siniguro sa akin ni Lola na hindi naman nananakit ang multo ng bride na nagpapakita, kaya wala akong dapat ikatakot. Ilang beses ko pang nakita yung multo ng bride na yon, pero lagi kong inaalala yung sinabi sa akin ni Lola na hindi naman ito masama at hindi nananakit ng mga tao. Pagkatapos lang ng 2 taon, lumago agad yung patahian ni Lola. Siguro isa sa mga dahilan ay dahil siya lang ang patahian sa lugar namin. Sa dami ba naman ng demand sa mga gagamiting damit pangkasal, mga uniform, dress at formal attire sa mga JS prom at binyagan. Talagang naging sobrang busy ni Lola. May mga araw nga na maging kami ni Mama ay tinutulungan siya sa dami ng mga bagay na kailangang gawin. Marami naman sa mga nirerentahan kay Lola ay ready to wear na.
Pero mahirap pa rin kung mag-isa ka lang na gumagawa at maghahanda nito. Kaya naman nag-hire si Lola ng 2 bagong empleyado. Yung isa ay bata pa. Lenny ang pangalan niya. 19 years old na raw pero sabi nila mama, baka nagsisinungaling daw sa edad niya. Pero nakita naman namin na porsigido si Ate Lenny at talaga namang maganda ang mga gawa. Kaya tinanggap na ni Lola. Siya ang naging parang apprentice ni Lola nung mga panahon na yon. Lagi siyang nakabuntot kay Lola. Nagmamasid kung papanong ginagawa ni Lola ang trabaho niya. Tahimik si Ate Lenny. Hindi siya umiimik at magsasalita lang kung sakaling tanungin mo. Malapit lang ang bahay niya sa patahian ni Lola. Kaya naman minsan ay doon na rin siya natutulog. At kapag nakakakwentuhan ko si Ate Lenny, nagkukwento siya na nakakatakot daw sa gabi ang buong patahian. Lalo na kapag mag-isa na lang siya at walang ibang ingay. Kaya nga raw kahit anong oras man siya matapos, kahit abutin siya ng 11:00 sa pananahi, ay umuuwi pa rin siya sa tinutuluyan niya kasi hindi raw siya makakatulog sa patahian. Yung pangalawang empleyado na tinanggap ni Lola ay matanda na. Halos kasing edad na rin ni Lola. Siya si Aling Almira. Sabi ni Lola, nakilala niya raw ito dati noong napadpad siya sa Visayas para sa isang workshop sa pananahi. Nalaman daw ni Lola na naghahanap ito ng pagtatrabahuhan. Kaya kinuha na ni Lola si Aling Almira. Noong una talaga walang sinasabi si Aling Almira. Parang normal lang ang lahat. Pero napapansin ko na kapag nandoon siya sa patahian ay lagi siyang tumitingin-tingin sa kung saan. Para bang may inaabangan siya lagi sa sulok ng shop sa likod ng mga gown na nakadisplay. Mabait naman si Aling Almira. Medyo strikto nga lang. Lagi niya akong pinagsasabihan kapag nakikita niya ang manipis na makeup sa mukha ko. Mas umasenso pa ang patahian ni Lola. Umabot sa punto na tinatanggihan na niya ang ilang mga nagpapagawa dahil kukulangin na sa oras at manpower. Kahit tumulong pa kami nila mama. 1 taon na sila Ate Lenny at Aling Almira sa amin nang marinig ko isang beses ang usapan ni Aling Almira at ng lola ko. Nasa likod sila ng shop. Halatang pribado ang topic ng pinag-uusapan. Kumakain ako ng merienda, turon at soft drinks. Si Ate Lenny abala sa pagpapaandar ng makina niya. Hindi ko naman balak na marinig yung pag-uusap. Pero ayun nga, medyo malakas yung mga boses nila Lola, kaya narinig ko pa rin. Umamin si Aling Almira kay Lola na meron siyang third eye. Nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao dito sa mundo natin. At laganap daw ang mga ganitong nilalang sa patahian. May multong babae raw na nagsusuot ng nakadisplay na gown. Minsan naman mga pugot na ulong tao na palakad-lakad sa loob. Sa gabi raw sa labas namin, may mga batang naglalakad na hindi namin nakikita. At sa likod naman ng shop, doon sa labas ng banyo, yung bakanting lote kung saan tinatapon ang mga basura, ay pinamumugaran daw ng mga malignong itim. Ang sinisisi ni Aling Almira kung bakit talamak sa shop namin ang mga ganitong klaseng nilalang ay ang malaking salamin na ginagamit ng mga customer namin. Parang portal daw ito sa kabilang dimensyon na daanan ng mga ganitong nilalang. Nakikinig lang si Lola ko. Nang matapos si Aling Almira ay tsaka siya nagsalita. Sabi niya na ganito raw talaga ang mundo natin. Wala na tayong magagawa kung sino ang mga nilalang na gustong manirahan dito. Basta raw walang nasasaktan dito ay walang problema kay Lola. Kahit ilang multo pa ang manirahan sa patahian na yon. Kahit hanggang nakauwi na ay nasa isip ko pa rin ang sinabi ni Aling Almira. Pati na rin yung naging sagot ni Lola. Hindi ko alam kung tama ba siya o mali. Sa opinyon niyang hayaan na lang namin
ang mga ganitong nilalang. Madalas tuwing walang pasok ay pumupunta ako sa shop para tumulong. Madalas kapag wala si Lola, ako ang nag-e-entertain sa mga customer. Sabi ni Lola, magaling daw akong makipag-usap sa tao, kaya hinahayaan niya ako. Alam ko na rin naman ang mga presyo ng lahat ng item sa shop, kaya confident ako sa pakikipag-usap sa mga customer. May isang pagkakataon na wala si Lola at Ate Lenny. Sumama sila kay Tito sa kabilang bayan para mamili ng mga telang gagamitin. Ako lang ang naiwan, kasama si Aling Almira na naglalagay ng perlas doon sa isang gown. Sabado yon, kaya walang pasok. May pumasok na isang customer, isang babae na mahaba ang blonde na buhok. Maganda siya, halatang mayaman. Sa tansya ko ay nasa late 20s ang edad niya. Habang nakikinig ako sa hinahanap niyang dress, hindi ko mapigilan na mainggit sa lipstick niya sa labi, sa makeup at blush on niya sa muka. Ang taas ng heels niya. Nalaman ko na isa siyang empleyado sa bangko. Naghahanap raw siya ng marerentahang dress para sa gaganaping event sa kanila. Siya raw kasi ang magiging MC, kaya dapat bongga at engrande ang kasuotan niya. Tinuro ko siya doon sa hilera ng mga nakadisplay na dress namin. Habang namimili yung customer, napansin ko na sobrang sama ng tingin ni Aling Almira sa customer na yon. Tumigil siya sa pananahi para lang matalas na titigan yung customer. Tinuro niya yung pulang dress at sinabi na gusto niya raw sanang padagdagan ito ng design sa dibdib para mas maging elegante tignan. Binigyan ko siya ng tentative na presyo kung magkano ang magagastos niya sa renta at sa pagpapadagdag ng design. Pumayag naman yung customer at sinabing kinabukasan daw ay dadalhin niya yung disenyong gusto niyang ipalagay sa dress. Nagkamayan kami at hinatid ko na siya palabas ng patahian. Pero bago pa man kami makalabas, narinig ko si Aling Almira na tinatawag yung customer. Napapikit na lang ako sa hiya. Naisip ko na eto na naman si Aling Almira, maninermon sa isang babae dahil sa makeup niya sa muka. Pero hindi yon ang ginawa niya. Imbis na manermon, naglakad lang si Aling Almira sa harap ng babae. Hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin. Yung babae naman ay parang na-weirduhan sa inaakto ni Aling Almira. "Huwag kang sasakay ng jeep." Yun ang mga katagang sinabi ni Aling Almira. Pagkatapos nun, umalis na si Aling Almira at bumalik sa ginagawa niya. Yung customer naglakad na rin palabas, tapos nagpaalam na. Sabi ko sa sarili ko, swerte na lang kung bumalik pa yun bukas para rumenta ng dress. Nung makabalik ako sa loob, tinanong ko si Aling Almira kung bakit niya sinabi yon sa customer. Baka natakot na yon sa kanya. Ang sagot niya sa akin, may lalaki raw na matangkad at walang muka na sumusunod doon sa babae. Masamang pangitain daw ito, sabi ni Aling Almira. Isa sa mga ibig sabihin nito ay maaaring mamatay anumang oras ang taong sinusundan ng lalaking yon. Kinagabihan nang susunduin na kami ni Tito para umuwi, may kinuwento siya sa amin. May nadisgrasya raw na jeep sa kabilang bayan. Nahulog yung jeep sa tulay. Nakunan pa ng pahayag yung driver na nakaligtas. Pagdaan daw nila sa may tulay, parang may umagaw raw sa manibela na kinukontrol niya. Kaya raw sila nahulog. 2 raw ang namatay sa disgrasya. Isang lalaking matanda at babaeng blonde ang buhok. May dumaloy na takot sa buong katawan ko. Ibinaling ko ang tingin kay Aling Almira. Seryoso ang mukha niya. Alam ko, pareho kami ng iniisip. Na tama nga siya. Namatay yung babae kanina. Sa pagkakataong yon, doon ako naniwala.
na may third eye nga si Aling Almira, na hindi siya nagsisinungaling. Isang beses nga ay naging sobrang busy ng patahian. June yun. Marami talagang okasyon kapag June. Kaya sila lola todo overtime. May mga gabing doon na sila mismo sa shop natutulog para lang matapos ang mga dapat gawin. Linggo, nag-volunteer ako na doon na rin ako makikitulog sa shop. Kahit hindi ako marunong ay marami pa rin naman akong pwedeng gawin. Pwede kong isalansan yung mga damit na ginawa at ilagay yon sa mga plastik. Ako na rin ang nagluluto ng hapunan namin. Paborito kong obserbahan si Lola kasi sobrang galing niya talaga. Para siyang robot kung magputol ng mga tela, magpadaan ng tela sa makina, ni hindi man lang siya nagkakamali. Tanda ko noon na sinabi ko kay Lola na hindi pananahi ang gusto ko paglaki. Sabi ko gusto kong maging guro. Kaya rin siguro hinahayaan niya lang ako na mag-obserba. Hindi niya ako pinipilit na turuan para sumunod din sa yapak niya. Kaya mahal na mahal ko si Lola kasi hinahayaan niyang gawin ko ang mga bagay na gusto ko. Nung gabing yun, 12:00 na ay hindi pa rin sila tapos sa mga ginagawa. Nakita kong antok na si Lola pero sabi niya kinabukasan na raw kasi yung deadline nung iba kaya hindi sila pwedeng magpahinga. Madaling araw nang matapos ang lahat, tumulong na ako sa pagpack ng mga ginawa nila. At nang makahiga kami, nakita ko na 2:00 na ng umaga. Kahit nanonood lang ako ay napagod din ako. Kaya paglapat pa lang ng likod ko sa banig ay nakatulog agad ako. Nagising ako sa malakas na sigaw ng kung sino. Una kong naisip, sunog. Nasusunog na ang shop ni Lola. Ang lahat ng pinundar niya, mga tela, gamit at makina sa loob ng shop kasama kami ay matutupok lang dahil sa sunog. Pero hindi yon ang dahilan. Paglipat ko ng mata sa kabila, nagpupumiglas na parang isda si Aling Almira. Sa ibabaw ni Aling Almira ay may itim na nilalang na nakapaibabaw sa kanya. Hindi ko maaninag masyado kung anong klaseng nilalang ito dahil manipis lang siya na parang usok. Tumayo ako at saka tumakbo palapit kay Aling Almira. Itinulak ko yung usok na nawasak at kumalat sa buong paligid. Nung maglaho na yung usok, tsaka lang nagising si Aling Almira. Umuubo siya habang hinahawakan yung leeg niya. Kumuha ako ng tubig sa jug na nasa mesa lang at binigay ko yon kay Aling Almira. Sinabi niya sa akin na may maligno raw na pilit siyang pinapatay sa kanyang panaginip. Pinaibabawan daw siya nito at sinakal sa leeg. Buti na lang daw at nagising ako at iniligtas siya sa nangyari. Pabalik na ako sa pagkakahiga nang tinawag ako uli ni Aling Almira. May importante raw siyang gustong sabihin sa akin. May third eye rin daw ako tulad niya. Parehas kaming nakakakita ng mga multo at maligno na hindi nakikita ng normal na tao. Ang pagkakaiba lang daw ay ang sa kanya talagang bukas na at hindi na maisasara kahit kailan. Ang sa akin naman daw ay bahagya lang ang pagkakabukas. Kumbaga konti pa lang ang makikita ko dahil maliit lang ang siwang na nakikitaan ng third eye ko. Payo niya sa akin na kahit anong mangyari raw ay wag na wag kong pabubuksan ang third eye ko kahit kailan. Mahirap daw ang magkaroon ng ganitong klaseng kakayahan. Kapag nalaman daw kasi ng mga multo o maligno na may third eye ang isang tao, tinatarget nila ito at hindi tinitigilan. Makalipas ang 1 linggo makaraan ng pangyayaring yon, umuwi na rin sa probinsya si Aling Almira. Nagkasakit daw kasi yung isa niyang pamangkin at walang magbabantay. Pero alam ko na kaya siya uuwi ay dahil natatakot na rin siya sa mga multo at maligno na nasa loob ng patahian ni Lola.
Isa siguro sa pinakasikat na pamahiin na may kinalaman sa pananahi ay ang tungkol sa pagbili ng karayom sa gabi. Bawal daw ito, kahit kanino ka magtanong. Lagi ko itong naririnig sa mga kaklase ko na walang alam sa mga ganitong bagay. Naisip ko nga, ang weird naman ng ganitong pamahiin. Paano pala kung may kailangan kang kumpunihin sa gabi pero wala kang karayom sa bahay? Hahayaan mo na lang ba? Isa rin sa mga naisip ko ay bakit bawal? Ano bang mangyayari sa mga taong bumibili ng karayom tuwing gabi? Si mama wala namang maisagot sa akin. Lagi niyang sinasabi na huwag na raw akong maraming tanong at sundin na lang kung ano ang sinasabi ng mga mas nakakatanda sa akin. Wala naman daw mawawala kung susunod ako. Kahit yung mga kaklase ko, hindi rin alam. So para matapos na yung iniisip ko, kay Lola na ako nagtanong. Isang hapon, maaga kaming pinauwi dahil may meeting daw ang mga guro para sa gagawing foundation day ng school. Dumating ako sa shop na walang ginagawa si Lola. Nakaupo lang siya habang nanonood sa maliit na TV. Nagmano ako. Binigyan niya ako ng pera at sinabing bumili raw ako ng merienda namin. Pagbalik ko, dala ko na yung turon at 1 litrong coke. Naupo ako sa tabi ni Lola. Kunwaring nakikinood kahit hindi ko naman sinusubaybayan yung drama na pinapanood niya. Naisip ko yun na yung chance ko para itanong ang tungkol sa karayom at kung bakit bawal bumili nito sa gabi. Habang patalastas, bigla kong sinabi sa kanya yung tanong ko. Napalingon sa akin si Lola. Bakit ko naman daw naisip na itanong yun? Sabi ko wala lang, curious lang. Sinara ni Lola yung TV at saka siya nagsimulang magkwento. Noong kabataan daw ni Lola, may nangyari raw sa bunso nilang kapatid. 14 anyos pa lang noon si Lola. Yung bunso na si Lolo Arturo, 12 na ang edad. Noon ko lang nalaman na may bunso pa palang kapatid si Lola. Masipag daw yon si Arturo. Lahat na lang kayang gawin. Sa murang edad kaya na niyang mag-ayos ng mga upuan. Nagmana sa tatay nila na all around kaya maraming kumukuhang karpintero. Isang beses daw ay nakita nitong si Arturo na butas yung uniform niya sa eskwelahan. Imbis na hayaan na lang dahil nga gabi na, humingi raw ito ng pera kay Lola. Binigyan naman daw niya ng pera. Pag uwi ni Arturo, may dala na siyang karayom na nabili kung saang tindahan. Yun daw ang unang beses na nagalit si Lola kay Arturo kasi nga alam ni Lola ang pamahiin tungkol sa karayom. Pero sabi ni Arturo, wala na raw siyang magagawa kasi nakabili na. At dagdag pa nito, pamahiin lang yun ng mga matanda. Simula nung gabing yun ay hindi na raw naging normal pa ulit si Arturo. Halos gabi-gabi raw itong hindi makatulog. Sumisigaw lagi na may halimaw sa ilalim ng kama niya kahit wala naman. Naging sakitin ito. Nangayayat dahil walang ganang kumain. May mga insekto raw sa kanin. Nung dalhin ito nila Lola sa albularyo, huli na raw. Wala nang magagawa yung manggagamot para pagalingin si Lolo Arturo. Kumalat na raw ang sumpa ng karayom sa buo niyang katawan. Nang iuwi nila ito, nagsuka lang daw ito ng nagsuka ng napakaraming sinulid na halos mapuno yung 2 balde sa dami ng sinuka ni Lolo Arturo. Sumunod na araw, nakita na lang nila na dilat na si Lolo Arturo. Wala nang buhay. Pagkatapos niyang magkwento, tinitigan ako ni Lola. Sobrang seryoso niya. Inulit niya ang sinabi na hindi lang basta pamahiin yon. Kahit ano raw mangyari, wag na wag daw akong bibili o magbebenta ng karayom sa oras na lumubog na ang araw. Nakita ko na medyo naluha pa si Lola nang bumalik siya sa panonood ng TV. Nang mawala si Aling Almira,
Naghanap ng mga panibagong empleyado si Lola. Nakakuha siya ng 2. Si Aling Rosing na kapitbahay namin na dati na ring nananahi noon. May experience na kaya hindi nagdalawang isip si Lola na kunin sa shop. Yung isa si Kuya Albert, bata rin. 25 years old daw ito na anak ng isang kakilala ni Lola. Gusto rin daw nitong matutong manahi. Dahil sa dagdag na mga empleyado, gumaan ang trabaho nila Lola. Malimit na kaming abutin ng hating gabi sa shop. Isa pa parang nakakaramdam na rin si Lola na ayaw naming abutan ng sobrang gabi sa shop. Kaya alas 7 pa lang nagsasara na kami. Kalaunan, nagpasya si Lola na bumili ng mga manikin para madagdagan din ang mga display namin. At mas marami pa kaming maengganyong customer. Taga Maynila yung seller kung saan nakabili si Lola. Dati na raw niya itong kakilala noong apprentice pa lang siya. 2 manikin ang in-order ni Lola. Malaki din yung nagastos ni Lola kasi brand new yung manikin. Dumating yung mga yun na nakabox pa. 2 malalaking box na nang buksan namin, punong-puno ng styrofoam. Nakapalaman doon sa styrofoam ang bawat piraso ng manikin na kami pa ang bubuo. Kulay puti yung mga manikin. Gawa sila sa plastic pero mabigat. Unang nabuo namin ay yung katawan, mga paa at kamay. Ang huling na ilagay namin ay yung kalbong ulo. Ako ang kumuha nun at naglagay sa leeg ng manikin. Nung tignan ko yung nabuong manikin, hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam talaga ako ng hindi maganda. Sobrang realistic ng itsura. Habang tinititigan ko yung mukha niya, pumapasok sa isip ko na anumang oras ay mabubuhay yung manikin at maglalakad. Lalabas sa shop at hindi na namin makikita kahit kailan. Hinayaan ko na lang sila mama na gawin yung ikalawang manikin. Mas maliit siya kumpara doon sa una. Habang nagmemeryenda, hindi ko mapigilan na paminsan-minsang tignan yung manikin. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Naalala ko yung sinabi ni Aling Almira na medyo bukas raw yung third eye ko. Baka yun ang rason kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Kinagabihan, habang nagsasara ako ng shop, tinapunan ko ng isang huling tingin yung hubad na manikin sa gitna ng shop. Madilim na sa loob dahil sarado na yung mga ilaw, pero may konting liwanag pa rin mula sa labas. Natagalan yung pagtingin ko hanggang sa makita ko nanginitian ako nito at tapos ay kinindatan pa. Dali-dali kong nilak yung salaming pinto ng shop at tumakbo papunta sa tricycle ni Tito na naghihintay. Dumating ang araw ng fiesta sa lugar namin. Dahil nga malapit kami sa sentro, lagi kaming nakikitulog na magpipinsan sa patahian ni Lola kapag nanonood kami ng mga event sa plaza. Sobrang daming naganap. May pa-concert si Mayora na dinayo pa ng ilang sikat na banda galing Maynila. May sayawan para sa mga katulad naming mga teenager na syempre dinaluhan ko kasama ang ilang pinsan na kaedad ko rin. Tapos ang pinaka-inaabangan naming lahat tuwing fiesta, ang beauty pageant na umaabot hanggang alas 2 ng umaga sa dami ng participant. Grabe ang tili namin kapag isa sa mga kabarangay namin ang nakasalang sa question and answer portion. Habang naglalakad pa uwi, pinagkukwentuhan namin na kapag nasa hustong edad na kami ay sasali kami sa patimpalak na yon. Nung pumasok kami sa patahian, wala na sila Lola, pati yung mga empleyado niya. Nakauwi na lahat. Kami na lang magpipinsan, kasama si Ate Shane na 27 years old na. Siya yung nagsisilbing adult sa mga ganitong lakad namin. Baka raw kasi kung anong gawin namin kung sakaling wala kaming makasamang matanda. Nung makapasok kaming 6 sa shop, si Ate Shane na ang nagsara. Kami naman nagtulong-tulong na ayusin yung kamang hihigaan namin. Maliit yon para sa aming 6,
Kaya sabi ni Ate Shane, sa sahig na lang siya mahihiga. Kahit siksikan, nakatulog din naman kaming lahat. Magkakayakap habang nakatutok sa amin yung 2 electric fan. Madaling araw nang maramdaman ko ang mahinang paggising sa akin ni Ate Shane. Ako kasi ang pinakamatanda sa aming 5 na nasa kama. Kaya siguro ako yung una niyang ginising. Ayaw niya ring magising yung iba pa naming pinsan, kaya mahina yung boses niya. Pagmulat ko, nakita ko na ang sama ng itsura ni ate. Namamawis siya kahit hindi naman mainit sa kwarto. Naupo kami sa higaan niya. At saka niya sinabi sa akin kung anong nakita niya. Palabas daw sana siya para umihi nang maagaw yung pansin niya ng mga gumagalaw sa loob mismo ng shop. Unang akala ni ate, magnanakaw, kaya nagtago agad siya sa mga nakatambak na tela at gown. Tsaka siya sumilip para makita kung anong ginagawa ng mga magnanakaw. Pero imbis na magnanakaw, nakita niya raw yung 2 manikin na gumagalaw, naghuhubad ng mga suot nilang damit. Akala raw ni ate ay kung anong gagawin ng mga manikin. Lumapit ito sa tambak ng mga damit at kumuha ng isa. Tsaka nila ito sinuot sa sarili. Hindi raw kinaya pa ni ate ang nakita niya. Pumasok siya pabalik at nilak ang pinto ng kwarto. Pinilit niya na lang na hindi na umihi at tsaka nahiga na sa kama na may talukbong na unan. Pero hindi raw siya makatulog. Halos 1 oras siyang nakahiga kaya ginising na niya ako para may mapagkwentuhan siya. Tatayo sana ako para sumilip din sa labas. Pero sabi ni ate, wag na raw. Baka kung ano pang mangyari sa amin. Pagkatapos nga noon, kinuwento ko kay ate yung mga dating naranasan ko rin. Yung tungkol sa gown na pagmamay-ari nung namatay na bride, yung nangyari kay Aling Almira, at yung mga sinasabi niya tungkol sa salamin na naging tawiran ng mga ganitong klaseng nilalang. Sabi ni Ate Shane, baka raw dahil sa salamin na yon kaya nabubuhay bigla yung mga manikin. Baka sinaniban ng kung anong masamang espiritu yung manikin. Nagyakapan na lang kami ni Ate Shane hanggang sa sumikat ang umaga. Si Lola ang unang dumating sa shop. May dala siyang pagkain para sa agahan namin. Nung marinig namin ni ate yung pagbukas ng shop sa labas, agad kaming kumaripas palabas at sinalubong si Lola. Tulog pa yung iba naming kasama. Doon ko nakita na tama nga si Ate Shane. Iba na yung suot ng mga manikin. Kahit si Lola ay napansin din yun. Tinanong niya si ate kung kami raw ba ang nagpalit ng damit nun. Kaya sinabi na ni Ate Shane yung nasaksihan niya nung gabi. Nung matapos si ate, ako na rin yung nagsabi tungkol sa salamin. Natigilan si Lola. Alam kong kahit itanggi niya ay nararanasan din niya yung mga kababalaghan sa loob ng patahian. Imposibleng hindi. Pagkatapos kumain ng agahan, kinausap niya kami ni Ate Shane. Sinabi niya sa amin na hindi niya kayang mawala yung salamin. Medyo nagkaroon na raw kasi ng sentimental value yon. Isa pa kailangan yon ng mga customer. Pero pwede naming sunugin yung 2 manikin. Di bali na raw na malaki ang nagastos ni Lola. Kasi daw ay kahit siya ay nangingilabot kapag tinitignan yung mukha ng mga manikin. Yung hubog ay sobrang totoo. Parang totoong tao. Kinahapunan din nung araw na yon, bumalik kami ni Ate Shane sa shop. Sa likod ng shop kung nasaan yung malaking puno, ay doon namin inihiga yung 2 manikin at binuhusan ng gasolina. Tsaka namin sinilaban ito. Kumalat yung amoy ng nasusunog na plastic, kaya pumasok na agad si Ate Shane. Ako naman ay naiwan. Pinanood ko kung gaano katagal matutupok yung mga manikin. Nung bigla na lang lumingon yung isa sa direksyon ko, tsaka itong ngumiti na parang nang aasar pa. Tumakbo ako pabalik sa shop na halos sumabog na ang puso ko sa kaba. Nung bumalik kami, itim na natunaw na plastic na lang ang naiwan doon.
Habang tumatagal ang panahon ay mas lalong lumalala ang pagpaparamdam ng mga elemento, kaluluwa at maligno sa patahian ni Lola. Halos gabi-gabing may namamataan yung ibang empleyado ni Lola na mga kaluluwa. Wala nang ibang naglalakas loob na matulog doon. Kahit si Lola, sigurado kasing babangungutin ka sakaling doon ka magpalipas ng gabi. Kahit maidlip ka lang sa hapon, hindi ka makakaligtas sa masamang panaginip. Isa sa mga naisip naming gawin ay ang pagpapabless sa patahian. Total matagal na rin noong huling ipabless yun. Pagpasok pa lang nung pare sa pinto, sinabi na niya na naramdaman niya raw ang napakabigat na presensya. Natuloy naman yung pagbe-bless sa lahat ng sulok ng shop. Kahit sa lote na nasa likod ay sinama namin si Father. Nung matapos, habang magkakaharap kaming lahat at kumakain, may sinabi yung pare. Noon lang daw siya nakaramdam ng ganoong klaseng kasamaan sa isang lugar. Sinubukan niya pa ring basbasan itong masasamang nilalang na ito na naninirahan sa loob. Pero kung sakali raw na magpatuloy pa rin ang masasamang pangyayari, makakabuti raw para sa amin, lalo na sa kalusugan ni Lola, na lumipat na lang kami ng pwesto. Ilang araw na nawala yung mga multo. Sabi nga ni Lola, effective raw talaga ang pagpapabless sa pare. Pero hindi nagtagal ay bumalik lang din ulit ang mga ito. At sa ikalawang pagkakataon ay mas madalas na nila kaming ginagambala. Naalala ko noong isang beses na bigla na lang magsiliparan ang mga karayom na nakatago sa kabinet ni Lola. Nagsitalsikan yon palabas at dumiretso sa direksyon kung nasaan ang makina na laging ginagamit ni Lola. Buti na lang at nasa banyo noon si Lola kaya walang natamaan yung karayom. Kung hindi, siguro ay baka tumama lahat yun sa kanya. Yung isang empleyado ni Lola, laging nagrereklamo dahil kapag naggugunting daw siya ng tela ay parang may kung sino na kumukontrol sa kamay niya. Lagi siyang namamali sa pagputol at may isang pagkakataon pa nga raw na muntik ng tamaan yung daliri niya. Siguro ang pinakamalala sa mga nangyari noon ay nang saniban ng kung sinong masamang espiritu si Ate Shane. Isang hapon ng Sabado, lahat kami walang pasok at kapag ganoong wala kaming pasok at maraming order si Lola, tumutulong kaming lahat. Binabalot namin yung mga order nang biglang matumba si Ate Shane sa sahig. Nung hawakan ko siya, sobrang init ng katawan niya. Parang may sobrang taas na lagnat. Ilang sandali pa, nagbukas ito ng mata. Walang itim yung mga mata niya. Nagsasalita na siya na boses lalaki ang naririnig namin. Hindi namin maintindihan yung lengguwahe niya. Nung makita yon ni Lola, sinabi niya na sinasaniban raw si Ate Shane. Hindi namin siya mapigilan sa pagwawala. Kahit 5 na kaming pumipigil sa kanya. Ako ang tumawag kay Tito sa cellphone. Sinabi ko na kung pwede niya sanang masundo si Father. Buti na lang talaga at walang misa noong Sabado na yon. Agad siyang naisama ni Tito. Nung dumating siya, inilabas ni Father yung rosaryo niya na gawa sa bakal. Nilagay niya yon sa pisngi ni Ate Shane. Tsaka siya nagsimulang magdasal habang paminsan-minsang nagsasaboy ng holy water sa katawan ni ate. Kalaunan ay kumalma naman si ate. Nung mahimasmasan siya ay sinabi niya sa amin na wala raw siyang matandaan sa mga nangyari. Nakita kong tahimik lang si Lola matapos mangyari yung pagsanib kay Ate Shane. Nakatingin siya sa malaking salamin ng shop. Tinanong ko siya kung anong iniisip niya. Isa lang ang sinabi sa akin ni Lola. Kailangan naming sirain ang salamin na yon. Kinabukasan, sinamahan ko si Lola na magbukas ng shop
May dala siyang martilyo. Maliit lang na siwang sa shop ang iniwan ni Lola para kabilang dalawa ang makapasok sa loob. Binuksan niya yung ilaw. Nagdasal muna siya bago niya nilapitan yung salamin habang hawak yung martilyo. Sabi ko nga sa kanya mag-iingat siya dahil delikado yung gagawin niya. Dahil baka matalsikan siya ng mga basag na salamin. Pero tamang-tamang lakas lang ang ginamit ni Lola para mabiyak yung salamin nang hindi ito tumatalsik sa amin. Nung matapos siya, tig-isa kaming walis tambo at daspan. Tsaka namin nilinis ang sahig at nilagay ang mga bubog sa balde. Hindi nagbukas nung araw na yon si Lola. Bago kami sumakay kay Tito para umuwi, lumingon ako ng huling beses at para bang nakita ko sa loob ng patahian ang napakaraming nilalang na nakatingin sa amin. Alam ko galit silang lahat kay Lola dahil sa pagsira niya sa kung saang mundo man sila nakatira. Sumunod na araw, nagkasakit ng malubha si Lola. Lagnat lang yon nung una. Ayaw nga ni Lola na mag-abala pa kami at dalhin siya sa ospital. Pero nung mas lalong lumubha yung kalagayan niya, wala na rin siyang nagawa. Sabi ng doktor ay trangkaso lang daw ang sakit niya, pero halos 1 linggo na ay nandoon pa rin si Lola. Hindi gumagaling. Simula rin noon, hindi na namin siya makausap ng maayos. Lagi siyang tulog. Kapag gising naman ay hindi maayos na makausap dahil parang laging takot. Walang masabi ang doktor kung bakit ganoon ang nangyayari. Ako, alam ko kung bakit. Maaaring ginagantihan na siya ng mga elemento at multo doon sa shop. Sinumpa na si Lola. Ilang beses sinubukan buksan ng mga empleyado ni Lola yung patahian, pero hindi raw nila mabuksan yung lock ng shop. Parang may nakaharang daw sa loob. Hindi na nila pinilit dahil alam nilang may kakaiba nga sa lugar na yon. Baka parusahan din daw sila tulad ng nangyayari kay Lola. Matapos ang halos 1 buwan na pagkaka-ospital, mas dumalas ang mga bangungot ni Lola. Lagi niyang sinasabi na wag raw kaming babalik doon sa shop. Liliwanag daw kasi yon at baka masama pa kami sa liwanag. Kami ni Mama ay hindi maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Naisip nga namin na baka yun na ang tinatawag nilang pagdedeliryo. Lunes ng gabi, ako ang naiwan para magbantay kay Lola. Lumabas lang saglit noon si Mama. Binili yung mga reseta ng doktor. Tinatawag ako ni Lola. Hinawakan niya yung kamay ko. Ang init niya. Para siyang nakasalang na kaldero sa baga. Nung tignan ko yung mukha niya, sobrang aliwalas. Parang bumata siya sa itsura niya dahil lumabas yung magandang ngiti niya. Sabi niya sa akin, hindi na raw siya babalik sa pananahi kasi wala na rin siyang babalikan. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi niya ay tumatango lang ako bilang pagsang-ayon. Pinisil-pisil niya yung kamay ko. Tapos sabi niya, ako na raw ang bahala sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko at sa mga magulang. Lagi raw akong magpapakabait at kapag lumaki na ako, sundin ko lang daw ang gusto ko sa buhay at tiyak na sasaya ako. Umiiyak na ako habang sinasabi yon ni Lola kasi ramdam ko na parang nagpapaalam na siya sa akin. Matapos niyang sabihin yon, pumikit na lang siya at natulog. Mga 1 oras pa bago nakabalik si Mama. Sa tagal niya, muntik ko na siyang sundan sa labas para hanapin kasi nag-aalala na ako. Nung dumating siya, humahangos si Mama nang sabihin niya sa akin yung tinext sa kanya ni Tito. Nasunog daw yung patahian ni Lola sa sentro. Noong gabi rin yun, nalaman namin na patay na si Lola. Wala na kaming nagawa kundi ang tanggapin ang lahat ng kasawi ang nangyari sa amin. Kapag naaalala ko yon, naiiyak pa rin ako. Alam ko, may kinalaman ang mga nilalang doon sa patahian kung bakit sabay na namatay si Lola at nasunog yung patahian.
Pero ano ba ang pruweba ko? At sino ba ang sisisihin namin? Wala. Ang tanging magagawa lang namin sa pagkakataong yun ay tanggapin ang lahat at magpatuloy sa buhay. Hanggang ngayon, yun lang ang bakanting lugar sa hilerang yon. Ayon sa sabi-sabi, wala raw tumatagal sa pwestong yon dahil palaging natatakot ang mga nagmamay-ari ng kung ano-anong pagpaparamdam ng mga elemento. Ang ginawa na lang ng munisipyo para mapakinabangan ay ginawang bodega ng mga sirang gamit. Siguro mas mabuti na nga yun. Mas okay na walang ibang umarkila doon para wala na ring ibang tao na matulad sa lola ko.